Niyakap ng kasintahan ang isang matanda. Yung tipong akala niya kasama ng mayayaman. Panoorin silang dalawa na sumakay sa luxury car. Nagalit ang bata, nagpa siya na makipaghiwalay. At pagkatapos ng 3 taon, nagkita muli ang huling dalawa. Magiliw na tinitigan ng dalaga ang kasintahan. Pero mula umpisa hanggang matapos, hindi mo pinansin. Tratuhin pa rin siyang parang hangin. Umalis siya na bigo, tingnan ang mga matamis na larawan ng nakaraan. Sobrang sakit, tapos dumating yung lalaki, matagal nang hindi nagkikita. Ganito pa rin ang mukha niya. Tinanong niya kung bakit 3 years ago hindi nagpaalam. Pero subukan mong maging snob. Sabihin mo sa kanya, pagod na akong maglaro, gusto kong magbago. Lumalabas, sa puso niya ay itinatago pa rin niya ang imahe ng dalaga. Narinig niya iyon, nabasag ang mga unang ilusyon. Naghiwalay ang dalawa, maaga kinabukasan. Sabi ng amo, may papasok na malaking customer. Pumunta sa front desk. Siya ay napakaduda. Kapag nagkita tayo, natuklasan niya na ang customer ay isang dating kasintahan. Paano ang iyong layunin? Ay para ipahiya siya para sa paghihiganti. Intern. Mukhang sa nakalipas na 3 taon, hindi ka man lang nag-improve. Pagharap sa taong mahal mo, medyo nalilito ang dalaga. Matapos siyang asarin, sinimulan niyang ipakilala ang kanyang bagong kasintahan. Siya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Gawin ang babae sa sarili deprecating. Nakikita ng amo ang maling kapaligiran. Pag-alitan siya dahil sa kawalan ng respeto. Sinaktan mo ba si Mr. Jing? Sumasang-ayon ako sa kooperasyong ito. Ngunit hayaan siyang gawin ang proyektong ito. Ako. Nakikinig ang lahat kay Jing. Jing Yishan. Balik muna ako, sige. Anong balita? Bakit ako? Sabi mo hindi mo ako gusto. Ang kasama ko ay naglalaro. Bakit ako ang pipiliin? Dahil hindi sapat ang paglalaro. Jing Yishan, kailangan mo bang maging malupit? Ating mga alaala, baka nai-imagine ko ang sarili ko. Kiyaw Mushi, napakagaling mong magpanggap. Hindi ka ba mawawala ng trabaho kung hahabulin mo ako? Paano? Kapos na siya sa pera. Para sa pera, hindi kailangan ng dignidad. Tama, gaya ng inaasahan, marumi pa rin siya gaya ng dati. Anong ginawa ko kanina? Magkano ang kinikita mo sa trabahong ito? Paglingkuran mo ako minsan 100,000. Alam mo ba ang sinasabi mo? Paano ako mamumuna ng kaunti? Jing Yishan. Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Isang tao na para sa kapakanan ng pagbebenta ng kanyang sarili ng mura. Ako, 3 taon. Lahat naghahanap sa'yo. Nai-imagine ko ang hindi mabilang na beses kapag nagkita tayong muli. Never thought na magiging ganito. Itong buhay. Gusto kita, pero may self-esteem ako. Gusto kong gawin walang makakatanggi. Gawin mo. Alam ba ng girlfriend mo? Ibig mong sabihin yung babaeng kasama kong kumakain, o ang babaeng kasama ko para makita ang buwan? O yung babaeng natulog sa akin? President Jing, hindi mabilang na kagandahan. Sino ang naglakas loob na magtanong sa iyong negosyo? Teka, wala akong cash. Inilipat ko ang pera sa iyo. Tatay, anak, walang ngipin. Pagkatapos ng graduation, huwag kang tatawag sa bahay. Gusto mo bang magalit ang tatay mo? Wala ako nito. Pumunta ako sa family company para mag-practice. Huwag mo ding sabihin kay dad. Ako ang malaking babae ng Yuhua Corporation. Walang makakabuli sa'yo.
Alam ko, Dad, gusto ko lang itago ang identity ko. Pagmamasid sa pamumuno ng kumpanya. Huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Kung may anumang problema, huwag mong tiisin ang iyong sarili. Lagi akong may bahay sa tabi ko. Oo, at least may pamilya. Oras na para wakasan ko ang katawa-tawang pag-ibig na ito. Mga dokumento sa pakikipagtulungan. Sana ay magtulungan si MS Kiao at ang departamento para matapos ang misyon. Ihahatid ko. Halos hindi niya trip, walang mahirap na trabaho. Ngunit kahapon, siya ay nagtrabaho ng gusto. Mr. Jing at ang kanyang makulimlim. Ano ang pagkakakilanlan ng trainee na ito? Balita ko anak ng company president. Anonymously bilang isang trainee, siya kaya. Natanggap ko na ang dokumento. General Jing, mangyaring bumalik. Shan, paano mo nalaman na nasa departamento ako? Yun yung babaeng kasama ni Mr. Jing kahapon. Kung titignan sa suot niyang damit, siguradong mayaman siya, maganda ang relasyon nila ni Jing. Siya ay dapat na anak ng Pangulo. Simula nung nandito ako. Kaya hinihintay ko ang iyong ulat. Tapos na ang parte ko. Sa susunod na bahagi, nagpatuloy siya. May trabaho pa ako, tulungan mo akong tapusin ito. Ano ang mas mahalaga kaysa sa trabaho? Din-i-date ako. May opinyon ka ba? Jing General, dating magkasintahan. Paano ako maglakas loob na magkomento? Kung kilala mo ang sarili mo, ang natitirang bahagi ng material, siya mismo ang gumawa nito. Walang sino man ang pinapayagang tumulong. Okay lang, Kiao Mushi. Siya ang kahalili ni Yuhua. Dapat maging responsable, para kay General Jing. Wala na sa relasyon. Kiao Mushi, sikretong kumpanya, ibinunyag mo ba ito? Ikaw ang gumagawa ng mga data leaks at collaborative na babala sa data. Ang iba, sino ang makakagawa nito? May proof ka ba, Kiao Mushi? Ang ganoong bagay ay naglakas loob siyang gawin. Hindi ako, maaari mong suriin ang pagbabantay. Kapos siya sa pera. Hindi nakakagulat na siya ang gumagawa nito. Tumawag ng pulis. Lahat kayo hindi naniniwala sa akin. Kaya ako ay kusang nagre-resign. Ano ang pinagkukunwari mo? Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman para sa pera. Ako kasi, I dare to do anything for money. Kontento na ako, wala talaga siyang pinagbago. Katulad ng dati, ang alam lang benepisyo, nasusuka. Halatang wala na akong pakialam sa opinyon ni Jin Yishang. Bakit masakit pa rin ang puso ko? Xiaoxi, ang kasal na sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Paano sa tingin mo? Sumasang-ayon ako, kaya kung ayusin. Sa traffic jam, malapit na ako, sige. Nagseselos ka ba? Paano ba naman? Bagay na bagay sina Mr. Jing at MS Tong. Gusto ko lang mag-congratulate. Upscale Western restaurant sa Yucheng. Panghahamak. Parang doon, kumita ng pera. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Xiaoxi, huli na ako para paghintayin ka ng matagal. Pumunta pala si Miss Kiao dito para magtrabaho, kaya wag kang mag-abala.
Xiaoxi, okay ka lang? Walang problema. Kaka-rating ko lang sa bahay. Bakit mo ako niyaya kumain? Bakit hindi ka magpahinga ng konti? Balita ko pumayag ka na magpakasal sa pamilya mo. Tama. So binitawan ko na ba yung taong yun? Ang nakalipas na 3 taon. Sa sobrang lungkot ko nasira ako. Ayokong tanggapin mo ang kasal ng walang kabuluhan. Paanong hindi mabitawan? Pagod na pagod ako. 3 taon ko na siyang hinahanap. Naghintay sa kanya ng 3 taon. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ang aasahan. Balita ko nagpakasal na kayo ng may-ari ng Jing family. Kakauwi niya lang, baka nakilala na kita sa ibang bansa. Jing, pamilya, oo. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Jing, si Jing Yishan. Ang aking asawa ay si Jing Yishan. Xiaoxi, anong problema? Ji Zuan Yu. Ang lalaking ngayon lang ay college boyfriend ko. Siya rin ang ama na pinili kong pakasalan. Jing Yishan. So tungkol sa kasal, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Mr. Zuan Yu, medyo hindi ako komportable. Balik muna ako. Tatay. Wedding party bukas. Ayoko pumunta. Kuya Jing, ilang taon na ang lumipas. Tandaan pa rin na huwag kalimutan, Kiao Mushi. Pinagtaksilan ako ni Kiao Moxie para sa pera. Hindi siya karapat-dapat, pinagtaksilan kanya para sa pera. Imposible, ang taong iyon. Nakita kong sumakay siya sa luxury car kasama ang matanda. Masyado ka bang mapang-uyam? Natanong mo na ba si Kiao Mushi? Naniniwala ako sa nakikita ng aking mga mata. Young Master Jing, Kiao Mushi, malapit ng ikasal. Magiging mahusay kung ang pag-aasawa ay maaaring magpasya para sa sarili nito. Marahil ito ang pinakamagandang lugar upang bumalik. Xiaoxi. Pag nanakaw ng data ng kumpanya, maglakas loob kang bumalik. Ano ang alam mo? Hindi siya pumunta. Bakit akitin si General Jing? Hindi ako nagbubunyag ng mga sikreto. Ni hindi man lang nanliligaw kahit kanino. Si Mushi, sa hindi pag-amin sa kanyang pagkakamali, kusang loob siyang umalis. Ngunit sa ngalan ng kumpanya ay binabati kita pabalik. Bakit ka kinakatawan ng kumpanya? Kasi fiancé ko siya. Kuao Mushi, sinabi kong pinagtaksilan ko si Jing Yishan dahil sa mayamang matanda. Ito ba ay masama o hindi? Anong pagtataksil? 3 taon na ang nakalipas. Nakita niya itong sumakay sa kotse ng isang matanda. 3 taon na ang nakararaan, si tatay lang ang dumating para sunduin ako. Paano? Si Jing Yishan ay sobrang walang pakialam dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ito. Jing Yishan. Anong ginagawa mo? Ang nangyari 3 years ago ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ano? Hindi ka ba pupunta sa mayaman? Jing Yishan. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Kahit minsan lang, naniniwala lang ako sa aking mga mata. Wala ka talagang alam, si Tongjiang ay hindi Lady Yuhua. Ang taong dapat mong pakasalan ay hindi siya. Alam ko. Alam ko. Pero gusto ko lang siyang pakasalan. Kaya gusto mo talaga siya. Anong karapatan mong tanungin ako? Wala akong karapatang tanungin ka. Pero may karapatan akong kausapin ka 3 years ago. May mukha pa siyang kausap 3 taon na ang nakakaraan. Lumalabas, sa iyong mga mata. Kasalanan ng pagkamuhi, hinatulan ng walang paliwanag, kaya hindi ka naniniwala sa akin.
Sa simula pa lang, akala mo pinagtaksilan kita para sa pera. Kaya ginagamit mo ang pera para ipahiya ako, di ba? Napaka-childish at katawa-tawa mo. Dati, naisip ko. Nag-aaway kami. Hindi kasi ako mahilig magsalita. Oras ng pagtuklas. Hindi mo sinasabi ang iyong isip. Sana masaya ka. Hindi pa rin bumangon. Dumating na sa hotel ang pamilya Jing. Jing, pamilya. Dad, ayoko pumunta. Kahit ayaw mong magpakasal, dapat present ka ngayon. Anyway, hindi darating sina Jing Yishan at Tongjiang. Ano ang kinakatakutan ko? Mama, ayoko. Wala itong kinalaman kay Tongjiang, hindi ko siya gusto. Sorry, hindi ko maintindihan. Maghintay siya. Si Mr. Gusto mong pakasalan ko ang anak ng isang tulad mo. Mr. Jing, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Kausapin si Mr. Hindi ko kailangang bigyang pansin ang mga salita. Tiyuhin. Paumanhin, nahuli ako.